Guys, good afternoon to all of you. For today's video, nakakalungkot na video ko. Medyo naiiyak ako kasi bigla ang pangyayari lang to kasi yung tuta namin, syempre alam niyo naman siguro yung baby dog namin na si Bingo, 1.5 months pa lang naman siya nasa ang age niya, pero ilang weeks pa lang siya nasa amin. Nakakalungkot lang kanina kasi sobrang sweet nilang dalawa ng ate Chanel niya. Si Chanel kasi is dog din, so mga 7 months na si Chanel. Syempre malaki na siya, nakita nyo naman siya sa ibang videos. Sobrang sweet talaga nila ni Bingo. Hindi sila totally nag-aaway talaga, parang harutan lang, kulitan, gano'n lang. Tapos dinidilaan nila yung isa't isa, gano'n. Tapos nagkakagatan, pero walang sakitan. Pero na-shock talaga ako kanina nung nangyari ito at hindi ko in-expect na mangyayari. Pag-open ko ng door kanina, lumapit si Bingo kay Chanel. Tapos, parang nagpapalambing lang naman siya. Eh si Chanel may pagkain pa dun sa plato niya. Tapos, paglapit dun ni Bingo, papalambing siya kay Chanel. So, akala naman siguro ni Chanel, aagawan siya ng pagkain. Which is may pagkain naman dito si Bingo. At busog na busog siya kasi ang laki ng tiyan niya. Hindi na siya nangihingi pa. Kasi pag nangingi si Bingo ng pagkain, talagang iiyak siya. Gano'n siya. Sa alam niyo na yun, umiiyak talaga siya pagkain. Nangingi siya ng pagkain. So, hindi na siya mangingi ng moment na yun. Gusto niya lang lumapit kay Chanel para magpalambing. Wrong timing naman kasi may natitira pang pagkain si Chanel. Tapos, nangyari is, hindi ko inasahan na lalapain niya si Bingo. Nilapa niya guys si Bingo. So, nakakaiyak. Tapos, kalungkot kasi hindi ko agad na-rush ko si Bingo kasi hindi ko alam kung hahablutin ko si Chanel or si Bingo. Natataranta lang ako paano. Ay, syempre masakit ako sa puso ko, diba? Masakit yung dibdib ko. Parang naninigas yung kamay ko na hindi ko ma-adjust yung sarili ko paano. Kasi, tapos, nung nilayo ko na si Chanel sa gilid ni Bingo, nabuhat ko na si Bingo. Pagkabuhat ko kay Bingo, yun ko na pagtanto na may bukol siya dito malapit sa mata niya, dito mismo. Tapos yung ilong niya dito dumudugo-dugo na. Tapos umiiyak ako. So umiyak ang todo kasi umiiyak din siya. Parang humingi siya ng tulong. Sabi ko sa kanya, sorry, hindi kita kagad naligtas. Kasi alam mo si mami para akong naninigas, sobrang sakit ang dibdib ko habang hinahatak ko si Sean. Hindi ko rin magawang magalit kay Sean kasi nagsasabi ako na siya, ikaw, kapatid mo yan, ba't mo ginaganyan? Hindi naman sila totally magkapatid, pero magkamukha talaga sila. Tapos, syempre, since dito sila sa bahay namin nakatira, tinuring na namin silang parang anak namin. Tapos, parang magkapatid na rin sila. Tsaka, hindi ko talaga ina-expect na mangyayari yun na sobrang close talaga nilang dalawa. Dati naman, nung kumakain si Chanel, tapos biglang sumupit si Bingo, hindi naman si Chanel, hindi naman nananakit. Ngayon lang talaga nagtaka ako kasi hindi naman nanghihingi si Bingo, lumapit na siya kay Chanel. Eh siguro, akala ni Chanel, gawin siya ng pagkain ni Bingo. Pero dati naman, gano'n naman sila. Kahit may pagkain si Chanel sa gilid niya, hindi naman siya nandadakma. Hindi naman niya sinasaktan si Bingo. Pero ngayon nagtataka lang talaga ako niya. Natakot ako sa inyo at napatutulog ko siya dito. Mas pinili niya diyang matulog sa sulok kaysa dito sa higaan niya, dito sa gilid. May higaan siya dito sa gilid. Mas pinili niya dyan. Ayan, kung mapapansin niyo may umbok yung malapit sa may mata niya. Hindi ko mailapit kasi pag nilalapitan ko siya, iyak siya ng iyak. Pero pag kinukuha ko siya, dahan-dahan, sobrang dahan-dahan lang. Sa ngayon, pinabayaan ko muna siya magpahinga. Kasi sobrang traumatized yung nangyari sa kanya. Ay, nanginginig pa siya. Nakikita mo siya.
Ayan. Kita niyo yung bukol dun sa may uluhan niya. Sa malapit sa mata niya. Tapos, kung nakikita niyo talaga yung panginginig ng buong katawan niya. Pero kanina, habang nakahiga siya, is iyak siya na iyak. Hindi siya tumitigil kakaiyak. Tapos, yung tinimplahan ko na rin siya ng gatas. Pero hindi naman sobrang init. Kasi, sa totoo lang, may sirap siyang kumain. At syempre, wala akong ibang kasama sa bahay kundi itong dalawa lang. Hindi naman nila kayang i-rescue yun. I-rescue yung nangyayari. Parang ako lang talagang kailangan humandle ng sitwasyon. Kaya lang, syempre dahil sa nangyayari, yung parang gulat, shocks, and everything. Sumasakit din kasi yung dibdib ko. Medyo parang naglalak ng kamay ko, naninigas ako, nanginginig ako. Pero at the moment, tinry ko pa rin yung best ko na ma-fix yung situation, na mahablot kasi siya ng grabe. Pero hindi naman yung totaling sinaktan ko siya. Yung mahablot ko siya ng grabe, nang mabitawan niya si Bingo. Kasi grabe talaga yung dugo ni Bingo sa ilong. Ewan ko kung may dugo pa siya sa ibang part. Hindi ko muna siya ginalaw-galaw. Iniyak ko muna siya mag-relax. Tapos pinakalma ko muna siya. Hinay-hili ko muna siya. Tapos, pinatry ko siyang kumain kasi gusto niyang kumain ulit sa pagkainan niya dito sa loob. Pinakain ko muna siya. Parang siguro pinatry niya kung kaya niyang kumain. Kumain siya. Konti lang din. Tapos bilang umiiyak siya kasi siguro hindi niya makagat ito. Tapos pinainom ko siya ng tubig. Ang dami-dami niyang tubig na ininom. Sobrang dami. Tapos ang nakakalungkot dito kasi sa higaan niya is naka-i siya ng konting-konti lang. Tapos nag-aalangan ako kaya may ako chinecheck kung okay na yung kalagayan niya. Tapos pagka umiiyak siya, sabi ko, ano Bingo, kamusta ka na? Okay ka na ba? Ano nangyari sa'yo? Anong kailangan mo? Tapos minsan nalapit na lang siya. Tapos ayun, magpapahingi na siya. So, sobrang traumatized ng pangyayari. Sigurado ako na magagalit si Daddy. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin niya kay Shanat. Pero sa tingin ko pagkasabihan niya lang din. Tapos, syempre, ginagawa rin kasi niya disiplina is parang bata din. Pinapalo niya, pero hindi yung grabing palo. Pinapalo niya sa bibig, para tapos pinapaliwanagan niya. Mali yung ginagawa mo, hindi tama yun Ganun lang. Typically lang ganun. Kasi, alam mo sa family namin, disiplina kasi namin is namamalo naman. Pero hindi yung totaling palong-palo talaga. Yung parang madampi ang kalang ng kamay kailangan. Kasi para man-notice mo naman ang mali yung ginagawa mo. Diba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mag-forgive tayo sa lahat ng bagay. Siyempre, hindi natin kailangan pagbigyan lalo na kung mali naman. Kailangan pa natin disiplinahin. Siyempre, mga dogs namin tsaka mga pets namin is nakikinig naman sila sa daddy nila. At sa akin, medyo nakikinig sila. Pero ako pa rin talagang full time na nag-aasikaso sa kanila. Kumbaga, sa disiplina is si daddy talaga. Magdidisiplina sa mga bata tsaka sa mga pets namin. Talagang tutok na nakikinig sa kanya. Pero pagdating sa pag-aasikaso, full time ako. Kasi ako nagpapaligo sa mga dogs namin. Sa ako nagpapakain. Siyempre sa pusa namin, isa lang naman yun. At saka, tinuturuan sila kung paano sila saan sila dapat pumupo na hindi nakakaabala sa kapitbahay. Tapos, hindi namin sila totally pinapakawalan kasi for safety din kasi hindi natin masabi, diba, dogs nga sila, lalo na kung ako lang kasama nila, syempre hindi naman sila totally nakikinig sa akin. Tapos minsan kusa silang nakakawala pero syempre inuhuli ko naman agad at minamanage ko na talagang maasikaso yung mahuli kagad sila kasi ayoko rin yung machismis ka na kapitbahay, yung aso mo, hindi mo alaga ka na alaga mo na hindi mo inaasikaso. Pero full time ako nag-aasikaso kanila, chinecheck ko yung mga balat nila kung may mga kuto sila or kung may mga sugat-sugat, gano'n. Tapos, syempre may mga gamot sila pag nagkasakit sila. Si daddy naman nag-aasikaso pag nagkakasakit nila. Pero di disgrasya. Katulad dito kay Bingo. Long time kasi wala si daddy. So sad. Pero, sinat ko na rin naman si daddy kung ano yung, sinabi ko sa kanya kung nangyayari. Kailangan i-update ko sa kanya. Para pag uwi niya, alam niya yung gagawin niya. Pero, monitoring pa rin naman ako kung kamusta siya hanggang mamaya, kung
iiyak pa rin ba siya, kung grabe pa yung natamo niya. Pero ayun na, umiiyak na siya. So pupuntahan ko na siya, guys. Thanks for watching this video. Hindi maganda na pag-video ko, pero mas maganda na i-share ko sa inyo yung nangyari sa amin dito. At nakakalungkot, nakaka-stress, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Please, pakalmahin niyo naman ako. Kasi grabe na yung heart ko. Baka mamaya dito pa ako atakin kasi talaga may sakit talaga ako sa suko. Alam mo naman na kailangan everyday kalmado ako. Pero minsan may nangyayari talagang ganito na hindi may naasahan. So, kahit na naglalak ng everything sa'yo, kahit na nanginginig ka na, naninigas ka na, kailangan pilitin mo maging matatag, pilitin mo maging strong para magampanan yung mga bagay na hindi mo ini-expect. At the same time is ikaw lang ang makakagawa, diba? Guys, I hope you like this video. Sana makanood pa kayo ng mga susunod na video. Sana good vibes na yung video na papanood nyo sa susunod.